Meron pa. Ayun, salamat Hello. po. Hello, sister. Good morning po, attorney. Good morning. Oo, Yawel Saday. Magtatanong po ako, attorney. Sige, anak. Opo. Yung ano po, sa Marikina, yung ano ng anak ko, yung sa tatay niya, may ano ho doon, yung lupa. Ngayon po, wala pong titulo. Kasi po, basta na wala. Kahit na tinignan po sa Marikina, sa ano ba to, sa munisipyo po. Sa wala register. Pero meron tax declaration. ano po, Ay. ang binabayaran lang po doon. Oo, binabayaran Oo nga, sa yung, lupa. yung binabayaran nga yung OHA. Oo. Real estate tax ang tawag doon. Yun So, anong pang ibang papeles hawak liban doon? Hindi, kung ang tatanong ko lang po, halimbawa po, yung pwede po ba ipahati yun ng anak ko sa kanyang share tapos patituluhan po? Ay, hindi pwedeng kapag patitulo ka ng tiyan ng lupa at ang kabuuan ng lupa, huwag naman yung pira-piraso. Ganun po. Mas mabuti, Oo. papuntahan mo ang anak mo o kung sino man ang gustong magkaroon ng paglilinaw, sa opisina dahil mahirap lamang anak Opo. kapag sa telepono. Opo. Siyempre, hindi namin natutunto, nababasa ang mga dokumento, kung kanino nakapangalan ng tax declaration, kung sa tatay, kung sa anak na, kung ano, ha? Opo. So, tumawag kayo sa opisina, kumuha kayo ng date ng schedule para makapunta kayo doon, ano? Yun din po ang telephone niya doon? Oo, oo. Okay. Alalahanin natin dahil sa August 6, ECQ ang Opo. kwan. Kaya medyo kung gumagawa ng maaga-aga, yun ang dapat mangyari, ha? Ano po ang kailangan po? Yun lahat ng papeles na dinadala nyo, tsaka gumawa ka na ng istorya. Ito Istorya. po ang istorya ng problema. Problema 1, problema 2, problema 3. Yeah. Para, Wala na po titulo kasi namatay na ho yung hindi, yung may-ari ng lupa, yung buong ano na. dapat po kasi kung namatay na yung may-ari ng lupa, makikita natin kung ano mga dokumento ng bilihan, kung na-mention ang title number doon, hindi po pwedeng ipagkaila ng Register of Deeds na walang nakaregistrong ganon. Kung hindi man sa Register of Deeds, punta tayo sa Land Registration Administration o kaya sa Land Management Bureau. Marami po tayong mapagkukunan ng mga papeles. Opo. Basta dadalhin ko kung ano yung mga dokumento Yes. po. At igawa na ng salaysay. Dahil halimbawa, problema 1, ito po. Kasi kung minsan may pumupunta doon, hindi pa natatapos na may solusyon sa problema 1, ando na sa problema 3. kumbaga sa piko, step 1, step 2, step 3. Ano ho yung step 1 halimbawa? Ayun nga, yung papeles, step 1. Papeles. Pagkatapos babasahin step 2, itong nararapat na gawin. Step 3, waba. Sinulatan na natin, ihintayin natin ang binigay natin 10 araw na sagutin tayo paglilinaw. Kasi po, merong itinalaga ang presidente, Executive Order number 2. Ang Executive Order number 2, lahat ng opisina ng gobyerno, lalong-lalo na opisina sa ilalim ng opisina ng presidente, ay may obligasyon na rumisponde sa mga pagtatanong, magbigay ng mga papeles na kinakailangan dahil kung hindi, magkakaroon ng sanksyon. Oo. Saka meron pa yung red tape law natin, di ba? Kaya pwede po nating i-mention lang, huwag na po natin kailangan na isailalim ito sa Executive Order number 2 o sa red tape. Gawin na po natin ang paraan kung may paglilinaw na dapat mangyari, gawin na po natin. Yun lang po naman ang gagawin natin ha? Sige po, salamat Sige po. po, pinagpala po. Amen. Thank you po. Sige po. Bye-bye. Bye-bye po. Salamat. Salamat din po, brother. Opo. Brother, tanong ko lang po yung tungkol po to sa nakaparte po ng tatay ko sa kasamahan niya sa pagsasaka sa bukid. Okay. Kasi yung pong naibigay ng parte sa amin, wala pa pong titulo. Okay. Pero kami na po ang nagbabayad ng tax. Ngayon po,
yung pong ibang lupa ng tatay ko nung araw, binenta na po niya doon sa isang kapitbahay namin. Oh, okay. Ngayon po, nung meron na po kaming nakuhang taong mag-aayos nito, nung makita daw po doon saan po ba yung makikita yung number ng ano? Register of Deeds. Opo. Buong-buo na. Ano po, yung pong number namin, ginamit doon sa unang lupang binenta ng tatay ko. Parang sa madalit salita po, iisa ang number. Ang gagawin mo, Sister Ganeri, ano? Opo. Saan ba ang lupang yan? Sa Bulacan po ito Okay. Alin sa dalawa, kung may kakilala kayo o kapitbahay na abogado, halimbawa lang, ano? Opo. Gagawa ng sulat yan at hihingin ng kopya lahat ng mga papeles na isinumiti sa Register of Deeds, ano? Opo. Ngayon, kung hindi naman, i-email mo sa amin, isulat mo kung anong mga punot dulo niyan, ano? Opo. At gagawa ko ng sulat sa Register of Deeds na bigyan tayo lahat ng kompletong isinumiting dokumento para naging batayan ng maling paggamit na iisa ang number, ha? Opo. Kasi po, sabi po, kasi meron na po kaming tinawag na taong mag-aayos, nasukat na po. Ngayon po, yung pagsusukat na yon, pa-approve. Tagal po ba pa-approve ng surveyor na nag-ano? Hindi naman. Dahil yan, pag nagawa na niya, padadala niya alin sa dalawa, sa LMB, Land Management Bureau, o kaya sa LRA, ano? O doon po sa LRA, doon po yata mga 1 month siguro kung ano. No, ang tagal po kasi bago pa po yung mag-lockdown. Inabot na po ng na buwan pagkatapos ng lockdown. Kasi anak, tandaan natin na dahil sa lockdown, pati yung mga opisina nag-lockdown din, ano? Opo. Kaya isama mo rin sa email para may sulat ko rin dyan sa LRA kung bakit natatagalan ng konti. Bagamat, huwag mo nang sabihin doon sa tumutulong sa'yo, para parang additional na tulong lang. Kasi hindi po ba niya kayang lakarin yung brother? Dapat. Magkano binayad mo? 10,000. Ay, bayad na po kami. Nagbigay na kasama po yung pagsusukat saka yun sa kanya. Kasi marami po kami magkakapatid. Nasa 100K po yung naibigay namin sa kanya. Kasi bawat isa po sa amin nasa 7.5 po. Yun nga, kaya isulat mo rin doon sa email mo para ibigay mo ang address sa akin ng geodetic engineer na yan, ano? Susulatan ko. Ganito na lang naman Kasi bali, iba po ang nagsukat, tapos iba po yung maglalakad. Okay, ilagay mo kung sino maglalakad, iba ang nagsusukat dahil obligasyon ng nagsukat at obligasyon ng dalawa maaaring naghati siya. Istorya mo yan, ilagay dahil kukulitin ko yung geodetic surveyor at kukulitin ko rin ang pangalan nung naglalakad. Ngayon po parang sabi po ng kapatid ko, parang nahihirapan yata, parang gusto nang bitawan. Hindi po pa. Na lang daw yung pera. Malaman natin. Basta malaman natin kung anong problema doon sa LRA. Ano, ha? Opo. LRA, opo. Land Registration Authority yun. Ano, ha? Opo. Dadaling ko po yung mga, nasaan doon po yung papers lahat doon sa ano na yun, sa naglalakad na yun. Hiramin mo muna kunwa, ha? Opo. Xerox copy mo lahat. Ano, ha? Lahat po ng hawak niya. Oo, ha? Opo, pag-uwi po namin, kukuhanin ko po. Ang sabihin mo, bakit naman? Kuno, huwag mo sabihin kinonsulta mo. Para lang naman meron kaming hawak din. Hindi natin malaman ng panahon kamo, ha? Kaya mas mabuting meron kaming, ito po yung ipinasok dyan Kaso medyo nag-abroad yung naglalakad, kaya kami na po ang kwan yan. Mga ganyan ang dahilan. Dahilan po. Huwag mo dahilan na kumonsulta kami. Huwag, ha? Sabihin ko lang po, kailangan may copy din kami. Yes. Opo. At saka meron pa pong isa, sige. Sige, okay. Hindi po sa asosasyon namin, ito po na ano na po, ano ba tawag dito, yung na-award din na po bilang, ano po ba tawag ng pag sa na-award din na ano? Yung, ako po nawala sa isip ko.
kumbaga sa ano po, ang mayor na pong nagbayad tapos sa kanila na po kami maghuhulog. Oo, parang home mortgage, etc., whatever. Opo, ganun po. Oo. Ngayon po, yung mga iba kasi ayaw maniwala kasi naging dalawa po yung asasyon dito. Oo. Ngayon po, itong asasyon na, ito po talagang tinangkilik ng HLURB tsaka ng munisipyo. Ito na po ang kinilala. Pati po yung may-ari nakipag-ugnayan na po kay Mayor Olivares. Mayor Olivares siya dito sa Parañaque. Opo, nabayaran na po ito ni Mayor tapos malapit na po kami sanang magulog. Ngayon po, ito pong mga ibang kapitbahay namin na ayaw maniwala. Kaso ang paniniwala nila, iba ang may-ari. Ngayon, sabi po nung ang aming presidente ng osasyon, sino magbabayad niyang pwesto na yan na ayaw maniwala sa atin, ayaw makipag-member. Ngayon, sabi, diminiting po kami, sino sa inyo may kakayanan, gusto niyo kumuha kayo ng isang pwesto doon, ipapangalan natin dito sa iyo. Pagdating ng araw, aalis siya, sa iyo na yun. Pwede po ba yun, brother? Oo, pwede yun. Sino po magpapa-implement nun, brother? Hindi, ang gawin mo, papuntahan mo yung presidente ng asosasyon nyo, no? Opo. Lilinawin, pupunta sa opisina ko, isahin natin yan. Paano po yung attorney? May attorney po kaming mismo kinuha sa osasyon, di po ba? Sino ang abogado nyo? Yun si, Sino? Si attorney... Ano? Ano pa to, brother? Kasi ako'y makakalimutan na. Kilala niyo po siguro yan. Lagi din po yung andyan eh. Socrates Birrayo? Hindi naman. Hindi po. Yung... Attorney Soriano. Parang private po namin yun eh. Pero lagi din po siyang andyan sa munisipyo. Hindi, ngayon, anong sabi naman niya? Pagdating nga daw po ng araw, hindi rin po magiging kanila yung kung sino nga daw po yung Hindi, hindi nga gagawin natin ganito. Sabi mo sa presidente, confidential lang, ha? Magdala ka lang ng papeles, magbibigay lang ng kakaragdagang pananaw si Atty. Tabangero, ha? Para, alimbawa, ganitong tanungin mo sa abogado, ha? Attorney, ganito. Kunwa, saan mo nalaman yan? Hindi, kasi maraming taong nagsasabing gano'n. Pero huwag niya sabihin pumunta kay Atty. Tabangero. Ha? Para malinawan natin, ha? Opo. Lalo na ngayon,